Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa bilyonaryo, abogado.com.ph tungkol sa babala ng PDP sa pamamagitan ng kanilang spokesperson si Attorney Ferdinand Topacio. Mind your words. PDP threatens legal action over disrespectful comments on Supreme Court impeachment ruling. The Partido Demokratiko Pilipino warned critics. Example, Congresswoman Leila de Lima, Congressman Shell Jokno, Senator Risa Ontiveros, yun yung mga maingay. Warn critics of the Supreme Court that is prepared to take legal action against them for disrespectful comments about the decision dismissing the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte for being constitutional. Ferdinand Topacio, PDP spokesperson on impeachment matters, expressed concern about the language used by some of those commenting on the decision and emphasize the need to uphold respect for the Supreme Court at all times. Ito ang sabi ni Atty. Topacio. The use of intemperate and opprobrious, ang lalim naman to, opprobrious, opprobrious language cannot be countenanced, lest our institutions be undermined. The PDP is ready to use its resources against those engaging in scurrilous attacks against the High Court to hold them to account for their words. This is to protect and preserve the faith and dignity of the Supreme Court. Salamat sa PDP. Tama lang para sa akin, tama itong ganito na mawarningan ang mga tao. Okay, it's good to disagree. Kaya lang huwag yung yung mabibigat na example, si Congresswoman de Lima, sabi niya? One-sided decision ito. Ano pa yung sabi niya? Ex parte decision. First time kong marinig yung ex parte. Yung pala, ang ex parte, parang one-sided din. Yung inaakusahan ni Congresswoman de Lima ang Supreme Court na nagdesisyon kaagad ang Supreme Court na hindi niya dininig ang panig ng House of Representatives. Ganon yung una niyang banat eh. Kaya galit na galit. Later on, nung mabasa ni Congresswoman de Lima yung ruling mismo, 93 pages ata yun, nabasa niya. O doon nakalagay yung comments ng yung side ng House of Representatives dininig, ibig sabihin nakarating, pinag-aralan, tinimbang-timbang ng House of Representatives. Kaya nag-sorry si Congresswoman de Lima. I'm sorry, sabi niya. I'm sorry my love, di ba may kantang ganon? I'm sorry. Humingi siya ng kwan dahil dadak siya ng dadak na hindi niya alam yung buong kwento. So, sana magandang ginawa ni Congresswoman de Lima. Saludo ako sa kanyang tapang at saka kababaang loob na rin, humility, na inamin niya ang kanyang pagkakamali. Humingi ng apology sa Supreme Court. At sabi niya, I take full responsibility and be ready for any consequences. So yun, saludo tayo, saludo ako kay Congresswoman de Lima. Ganon po, ganon din ang aking kwan. Excuse me. Lahat tayo nagkakamali. Pag nagkamali, aminin. At ihanda ang ating sarili. Ako, ganyan ako. Pag nagkamali ko, sir, I'm sorry. I'm ready to receive any punishment nung nasa servisyo pa ko. At kung parusahan ako, so be it. Ganon. So, yan ang pinakamatinding remarks, criticism galing kay Congresswoman de Lima.
Ito naman si Congressman Shell Jokno, sabi niya, talo ang taong bayan, talo ang pananagutan, mga ganun. Sino pa? Si Senator Hontiveros naman, nakakaawa yung kanyang comment. Sabi niya, although mas mild yung kay Senator Hontiveros. Sabi niya, nadidisturbo ang kaluluwa ko. Nung una, naguguluhan lang eh. Later on, nadagdagan na-disturb ang aking kaluluwa. So, our remaining hope, Supreme Court, at nakakatuwa itong ganitong desisyon ng Supreme Court na to me, very fair. Kahit yung Marcos appointee na justice, si Justice Raul Villanueva, taga Ilocos Sur, Narbacan, Ilocos Sur, appointee ni PBBM, bumoto pabor sa unconstitutional ruling. Ano ba? Yung appointee ni Pinoy, si Justice Leonen, bumoto pabor, unconstitutional. Kasi ang isang banat niya, pahiwatig nila na wala yan, 12 appointee lahat ni Digong, kaya parang bias yan. Yan ang pinapahiwatig nila eh. Example, si Senator Trillanes, ex-Senator Trillanes, bago lumabas itong desisyon, yun na yung kanyang payag na parang wala tayong maasahan dahil 12 appointee ni Digong, something like that. Anong ibig sabihin nun? Bias? Hindi. Tapos yung Rappler, merong post ang Rappler, how the Supreme Court Justices voted, yung 15. Pinakita doon, inilagay pa, appointing authority. Bakit kailangan mo pang ilagay doon? Kaya, naklaro doon, appointed by, Digong. Kaya yung comments, nabasa ko yung ibang comments na, kaya pala. Yun, nag-i-inject na sila ng influencing the minds of, kaya pala, dinismiss dahil appointee ni Digong. Yun, mga, anyway, ganyan talaga ang, buhay. May maligaya, may malungkot, but the fact remains na unconstitutional. Anyway, patas ang Supreme Court dahil hindi nila inabsuelto si VP Sara sa kanyang sa mga akusasyon. Next year, i-file niyo ulit. Sundin niyo lang yung konstitusyon. 1 year bar, ganun lang. Di ba? Tutuloy pa rin ang laban. Okay? So, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribong nangangailangan. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin niyo ang video na ito. Dito tayo ngayon sa Arabica Coffee Plantation. Ito si Arnel ang nagtanom. Ilang buwan na ito? 14 months. Pa sir, 14 months i-close up mo. 14 months. Mga ilang linggo pa bago mahinog ito. Close up. Mga August pa sir. August maka-harvest na. Harvest na. Magkano ang kilo ng fresh berries? 70. 70. Kung yung nabalatan na? Mga 600. Grabe. So, ilang punuan ito? Ipakita mo nga, Ross. Ilang punuan lahat itong? 2,000. Dini lang. Ito lang, 2,000. 2,000. Yan po. First harvest ito. First harvest ni. May ibang tanim pa ba kayo na mas naunang na itanim? May iba pa diya. Ilang taon na yung tanom? Ako'y 10 years. 10 years na? Matuta sa kuwan karon. 10 years. So, ang kinabuhi sa Arabica, mga ilang years nga harvestan? May mga 20. 20. Pero mag-pruning ta. Pruning. Naikuan. So ito ang Arabica coffee na
well known ang tawag dito, Mirayon Coffee daw ang well known. Mirayon. Mirayon. Dalawang Arabica coffee ang well known sa Pilipinas, Cordillera Coffee at saka Mirayon dito sa Talakag, Bukidnon. Ito na. Ito na sir. Oh. So ang buyer ninyo papunta na dito. Oh, kung mag-harvest may punta dito sa Ang buyer, taga saan ang buyer? taga Panantukan. Panantukan. Okay, so punta tayo sa iba pang ano, saan pa yung ibang area? Ito sabi sa partner.